Sa larangan ng aliwan sa Pilipinas, ilan lamang ang mga personalidad na nagtagumpay sa higit sa isang sangay ng industriya. Isa sa mga kinikilalang pangalan sa ganitong uri ng tagumpay ay si Jano Ronaldo Ilagan Gibbs, mas kilala bilang Jano Gibbs. Sa loob ng ilang dekada, siya ay naging aktibong mga awit, aktor, komedyante at host sa telebisyon. Hindi may kakailan na ang kanyang apelyido ay may bigat na kaakibat, ngunit higit pa rito, napatunayan niya ang sariling kakayahan sa pamamagitan ng kanyang mga nagawa sa musika, pelikula at telebisyon. Ang kanyang buhay mula sa pinagmulan hanggang sa kasalukuyan ay puno ng tagumpay, pagsubok at mga isyong nagbigay kulay sa kanyang pagkatao bilang isang pampublikong personalidad. Si Jano Gibbs ay pinanganak noong 30 ng Setyembre 1969 sa Maynila. Siya ay anak ng kilalang aktor na si Ronaldo Valdez at ni Maria Fe Gibbs. Dahil ang kanyang ama ay nasa industriya ng aliwan, maagang namulat si Jano Gibbs sa mundo ng showbiz. Lumaki siya sa isang kapaligiran puno ng sining, pagganap at musika na kalaunan na naka-impluwensya sa kanyang pagpili ng karera. Nagkaroon siya ng formal na edukasyon sa De La Salle University, ngunit hindi nagtagal ay mas pinili niyang tahakin ang landas ng aliwan. Bago pa man siya tuluyang sumabak sa pagkanta at pag-arte, wala siyang kilalang trabaho sa labas ng industriya dahil bata pa lamang siya ay nahubog na sa showbiz environment. Ang kanyang pagpasok sa larangan ay hindi tulad ng iba pang nagsimula sa karaniwang hanapbuhay. Bagkus, siya ay lumaki sa halos nakasandal sa sining at pagganap bilang pangunahing direksyon ng kanyang buhay. Sa usaping pamilya, si Jano Gibbs ay kinasal kay Bing Loizaga, isang aktres at anak ng showbiz veterans na sina Eddie Mesa at Rosemary Hill. Ang kanilang kasal ay naganap noong 1992 at ito ay tumagal sa kabila ng mga pagsubok at kontrobersiya. Mayroon silang dalawang anak na babae na sina Alisa Gibbs at Gabby Gibbs. Ang kanyang pamilya ay nanatiling mahalagang bahagi ng kanyang buhay lalo na sa gitna ng mga isyong kanyang kinaharap. Ang pagsisimula ni Jano Gibbs sa industriya ay nag-ugat sa kanyang talento sa musika. Noong dekada 80, siya ay unang nakilala bilang mga awit sa ilalim ng GMA Records. Ang kanyang mga awitin tulad ng Fallen, Ipagpatawad Mo at Aalis Ka Ba ay naging popular at matagumpay sa kanyang kakayahan bilang isang balladeer noong unang bahagi ng 2000. Ang kanyang estilo ay nakaangkla sa emosyonal na interpretasyon ng mga awit na nagbigay sa kanya ng natatanging identidad sa industriya ng OPM. Kasabay ng kanyang tagumpay sa musika, unti-unti rin siyang sumikat sa telebisyon at pelikula. Lumabas siya sa ilang mga sitcom at variety shows kabilang Over the Bakod at Bubble Gang, kung saan mas lumutang ang kanyang talento sa komedya. Ang kanyang natural na timing at kakayahang magpatawa ay naging dahilan upang siya ay tangkilikin ng masa. Sa pelikula, nakasama niya ang ilan sa mga kilalang artista ng kanyang panahon. Bagamat hindi siya agad nakilala bilang pangunahing leading man noon, naging mahalaga ang kanyang presensya sa mga pelikulang may temang komedya at drama. Ang kanyang versatility ang nagbigay sa kanya ng matagal na pananatili sa industriya. Ang kasikatan ni Jano Gibbs ay hindi lamang nakasalalay sa kanyang talento kundi pati na rin sa kanyang personalidad. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit siya minahal ng publiko ay ang kanyang pagiging totoo at walang pretensyon. Sa mga panayam at palabas, madalas siyang magpakita ng pagiging prangka na minsan ay nagdudulot din ng kontrobersiya. Ang kanyang comedic style ay relatable at hindi pilit, dahilan upang siya ay maging epektibong komedyante. Sa Bubble Gang, naging bahagi siya ng maraming skit na nag-viral at patuloy na pinapanood hanggang ngayon sa social media. Bukod dito, ang kanyang longevity sa industriya ay patunay ng kanyang adaptability. Sa kabila ng pagbabago ng panahon at panlasa ng manonood, nanatili siyang relevant sa iba't ibang henerasyon. Hindi naging tuwid at walang balakid ang tinahak na landas ni Jano Gibbs sa loob ng industriya ng entertainment. Sa halip, ang kanyang karera at personal na buhay paulit-ulit na nasubok ng mga isyong umabot sa publiko na siyang humubog sa kanyang imahe bilang isang artista at bilang isang tao. Isa sa mga pinakakilalang kontrobersiya na tumatak sa kanyang pangalan ay ang kanyang tahasang pag-amin ukol sa kanyang pagiging babaero. Isang usapin na hindi lamang umalingaw sa media kundi nagdulot din ng matinding reaksyon mula sa publiko. Batay sa ulat ng ABS-CBN noong Agosto 28, 2025 sa pamamagitan ng isang candid vlog, hayagang humingi ng tawad si Jano Gibbs sa kanyang asawa na si Bing Loizaga dahil sa kanyang mga naging pagtataksil. Ang naturang pag-amin ay hindi pangkaraniwan, lalo na sa konteksto ng mga kilalang personalidad na madalas umiwas sa ganitong uri ng sensitibong usapin. Sa halip na itanggi o iwasan ng issue, pinili niyang ilahad ang katotohanan sa publiko, bagay na nagdulot ng halo-halong reaksyon. May mga nagpahayag ng pag-unawa ngunit mayroon ding mga bumatikos sa kanyang naging asal. Sa nasabing vlog,
Ipinaliwanag niya na ang kanyang mga naging desisyon sa nakaraan ay nagdulot ng matinding sakit, hindi lamang sa kanyang asawa kundi pati na rin sa kanyang mga anak. Hindi ito simpleng paghingi ng paumanhin, ito ay isang uri ng pag-ako ng responsibilidad sa kanyang mga pagkukulang. Binanggit niya na ang kanyang mga aksyon ay bunga ng kahinaan at maling paghusga, at kinilala niya ang mga ito ay may pangmatagalang epekto sa kanyang pamilya. Ang ganitong antas ng pag-amin ay bihirang makita sa mga personalidad sa showbiz kaya't naging sentro ito ng diskusyon sa social media at iba pang plataporma. Bukod sa usapin ng kanyang personal na relasyon, hinarap din ni Jano Gibbs ang seryosong hamon sa kanyang kalusugan. Noong 2016, nakaranas ng matinding pananakit ng tiyan habang nasa gitna ng taping. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng pangamba hindi lamang sa kanyang pamilya kundi pati na rin sa kanyang mga tagahanga. Kalaunan, natuklasan na siya ay may problema sa kanyang pancreas. Isang kondisyon na nangangailangan ng agarang medical na atensyon at maingat na pamamahala. Ang kanyang pagkaka-ospital ay nagresulta sa pansamantalang pagkawala niya sa telebisyon at iba pang proyekto. Hindi ito simpleng pahinga. Ito ay isang kritikal na yugto kung saan kinailangan niyang unahin ang kanyang kalusugan kaysa sa kanyang karera. Sa mga sumunod na taon, naging mas maingat si Jano Gibbs sa kanyang pamumuhay. Ang kanyang karanasan sa sakit ay nagsilbing paalala ng kahalagahan ng disiplina at pangangalaga sa sarili. Gayunpaman, ang epekto nito sa kanyang karera ay hindi may kakaila. Ang kanyang pagkawala sa ilang proyekto ay nagbukas ng oportunidad para sa ibang artista at sa pagbabalik niya, kinailangan niyang muling patunayan ang kanyang lugar sa industriya. Noong 2022, nagkaroon ng kontrobersiya kaugnay ng kanyang pag-alis sa isang programa sa GMA Network. Bagamat walang detalyadong opisyal na pahayag na naglatag ng buong dahilan, naging usap-usapan ng kanyang biglaang pagkawala sa nasabing show. Ang ganitong uri ng issue ay hindi bago sa industriya ng entertainment kung saan ang mga kontrata, schedules at creative differences ay madalas nagiging sanhi ng alitan. Dagdag pa rito, may mga pagkakataon din na ang kanyang pagiging prangka sa mga panayam ay nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan. Ang kanyang mga biro, lalo na sa mga konteksto ng komedya, ay hindi palaging natatanggap ng positibo, lalo na sa panahon kung saan mas sensitibo ang publiko sa mga isyong panlipunan. Ang kanyang pananahimik sa ilang yugto ng kanyang karera ay may kaugnayan sa kombinasyon ng personal at profesional na dahilan. Isa sa mga pangunahing salik ay ang kanyang kalusugan, partikular ang kanyang kondisyon sa pancreas na nagpilit sa kanya na magpahinga. Bukod dito, ang mga isyong personal kabilang ang kanyang relasyon sa pamilya ay nakaapekto rin sa kanyang presensya sa publiko. Sa halip na manatiling aktibo sa showbiz, pinili niyang ituon ng pansin sa pag-aayos ng kanyang personal na buhay. Sa kasalukuyan, si Jano Gibbs ay nananatiling aktibo sa industriya bagamat hindi na kasing dalas ng kanyang mga proyekto noong kanyang kasikatan. Siya ay patuloy na lumalabas sa telebisyon bilang guest at performer at paminsan-minsan ay nakikibahagi sa mga musical events. Ang kanyang presensya sa social media ay naging isang paraan upang makipag-ugnayan sa kanyang mga tagahanga. Dito rin niya na ibabahagi ang mga personal na kaganapan sa kanyang buhay, kabilang ang kanyang relasyon sa kanyang pamilya. Ang kanyang pagiging bukas sa mga ganitong aspeto ay nagbibigay sa kanya ng bagong uri ng koneksyon sa publiko. Ang buhay ni Jano Gibbs ay isang malinaw na halimbawa ng isang artistang dumaan sa iba't ibang yugto ng tagumpay at pagsubok. Mula sa kanyang pinagmulan bilang anak ng mga kilalang personalidad, hanggang sa kanyang sariling tagumpay bilang mga awit at aktor, napatunayan niya ang kanyang kakayahan sa industriya. Ang kanyang pag-amin ng pagkakamali kabilang ang isyu ng pagtataksil ay nagbigay sa publiko ng mas malalim na pag-unawa sa kanyang pagkatao. Hindi ito nagbura sa kanyang mga nagawa, ngunit nagbigay ito ng konteksto sa kanyang pagiging tao, isang individual na may kahinaan at kakayahang magbago. Sa kasalukuyan, si Jano Gibbs ay nananatiling bahagi ng industriya, bagamat mas pinipili niyang magkaroon ng mas balanseng buhay. Ang kanyang kwento ay patuloy na ang tagumpay hindi lamang nasusukat sa kasikatan kundi pati na rin sa kakayahang harapin at tanggapin ang sariling pagkakamali.